Hello? Hello? Hi, good morning. Good morning po. Good morning. What's your name? Jessica po. Cheska. Ano, with a K sa dulo or with a C? Okay. Sa C-H-E-S-C-A? Yes po. Dalawa yung C sa pangalan mo? Ay, K po. C-H-E-K-A. Tingnan nyo. Eto, umpisa pa lang. Magulo na kausap. Pusang gala talagang buhay ito. Kinakabahan po ako. Ilan taon ka na? 27 po. 27. Calling from where? Quezon City po. Quezon City. Saan ka ba na sa Quezon City? Sa Novaliches po. Novaliches, Quezon City. Okay. Anong oras na dyan? 3:45 po. Sumagot naman siya. Alam ko, dito rin eh. Anong ginagawa sa buhay ni Cheska? Housewife po. Ilan na anak mo? Isa po. Ilan taon na? 9 na siya. 9 na. So, nagkaanak ka nung ikaw ay 17? Opo. Okay. Asan si Mister? Nasa work po. Anong work ni Mister? BPO po siya. Okay. Ikaw, talagang ka, full time? Opo, sa bahay lang po. Kasi bigla po akong, may sakit po kasi ako. Anong sakit Kaya mo? bawal po mag-work. Anong sakit mo? Yung thyroid po. Matulog ka na doon. Nagpupuyat ka talaga sa akin. Matulog ka doon! Magkakasakit ka sa ginagawa mo eh! Hindi. Nag-try lang ako mag-call kasi may bumabagabag sa isip ko. Pag lumalaya, kasalanan ko pa. Pag-aambag pa ako ng ano? Sorry po. Hypothyroidism, yun ba yun? Opo. Saan mo nakuha yun? Parang stress, ganun po. Stress daw po. Tapos nakikinig ka rito? Yung mga 2,000 nanonood, stress gabi-gabi yan sa akin. Tapos nakikinig ka pa dito. Idol ko kasi kayo ni DJ Cara. Yun, idol ko yun. Yun ang mahaba ang pasensya sa akin. Ang hirap kong pagpasensyahan. Natitiis ako nun eh. Anyways, si Jessica ay tumawag kasi anong gusto pag-usapan? Tag dito. Sinasabi kasi ng ibang tao na wala daw akong trabaho, asa lang ako sa asawa, ganun. May sakit nga ako. Anong gagawin ko dun? Wala. Bakit? Asawa mo silang lahat? Why would you give merit to people who has nothing to do with your life? I mean, that is a very big disrespect and disservice to your husband. Minsan iniisip ko tinutulungan ko naman siya, nag-online selling ako, gano'n. May tanong ako sa'yo. Paano mo nalalamang sinasabi sa'yo yan? Yung mga tao po, tutulad po ng mga kamag-anak niya, gano'n. Kasi po may nangyari. Ngayon po kasi nakabukod kami. Yung ate po kasi nung asawa ko, pinahiram ko po siya. Tapos, sinisingil ko na po siya. Yung hipag mo, pinahiram mo? Opo. Okay. Saan ka kumuha ng pampahiram? Ano po yun, parang savings po namin family. Alam ng mister mo na pinahiram mo ang savings niyo? Opo, sinabi ko naman po sa Inaprobahan niya o dinefend mo sa kanya? Nag-approve naman po siya. Okay, pinahiram kasi kapatid niya naman po. Okay. Tama naman. Tapos sabi naman ng asawa ko, basta pag siningil mo yan, dapat magbabayad din, sabi ng asawa ko. Okay, so sinabi ng mister mo sa'yo, obligasyon mong ikaw nilapitan, di ba? I trust your decision na ipahiram yan.
Opo. Pero pag singilan, obligasyon mong bawiin. Tama? Opo. Okay. O tapos, So, siningil ko na po siya. magkano ba yun? Mga ano po, nasa 90,000 po yun. 90,000. Ano Gcash mo? Ako nang bahala. Akin na. Sagot ko na yun. Ha? Pero nahulog-hulugan niya naman po ang yun. laki nun! 90,000. Woo! Laki nun! Teka lang muna. Saan ginamit yung pera? Sabi niya daw po tag dito, pampapagawa niya daw po nung bahay po. Bali po kasi parang may sarili po silang bahay. Tapos sinabi po kasi ng family niya, dun po sa baba kami. Tapos yun sa taas po, yung ate niya. Okay. Tapos po, nung sinabi niya po yun yung dahilan kung bakit siya umutang sa akin, pinautang ko naman po. Okay. Kasi kumbaga alam mo yung purpose. Opo. At saka kapatid niya naman po kasi yun. Kumbaga family naman. No? Tapos? Opo. Tapos po, ayun. Nagulat na lang po ako, pinang-down niya po sa, yung laptop niya po, pinang-down niya po doon. Akala ko po gagawa, ilalaan sa pampagawa po doon sa taas. Well, honestly, nakakapikon yun. Pero pag inutang sa'yo ng tao yun, hindi mo kontrolado kung saan gagamitin yun. Opo, pero hindi ko na po siyang tinanong doon about kumbaga, doon. nagtaka ka lang. Opo. Okay. Tapos yun, sinisingil ko naman po siya na babayaran niya naman po. Pero nung na po, yung balance niya na lang po is 40,000. Bigla na lang siya nagagalit pag sinisingil. Sinasabi niya na, bakit? Sa kapatid ko naman yung pera. Pang ganun yung sinasabi niya. Tapos ako, nagalit naman ako. Kasi ako minsan lang po ako magalit. Tapos yung nagalit po ako, nagsisigaw po ako. Sabi ko, porkit sa kapatid mo yan? Ako obligasyon kong singilin ka. Sumigaw ka na maayos. Paano mo sinabi, ano? Hindi. Hindi naman po. Sabi ko lang po. Nagsisigaw ka mo eh. Paano? Ganun lang ba yun? Tapos sabi ko, Paano? Sige, imuestra mo na maayos. Sabi ko, Hindi, Ano sa hindi naman kapatid sigaw mo yan yan? eh. Hindi yung maayos. Ano? Hindi natutulog yung anak ko. Ano kapatid mo yan? Ay, obligasyon singilin ka! Ganon? Parang ganun. Basta ganun. Okay, tapos, game. Ayun po. Tapos sabi niya, hindi naman kayo kasal. Yung pera niya, ganun. Basta ganun na yung dami niya na pong sinasabi na about doon. Tapos nakialam na po yung mga kamag-anak nila. Kesyo ako daw masama, ganun. Di ko naman daw pera yun kasi pera daw ng asawa ko yun. Hindi naman daw kami kasal, ganun. Yung asawa ko lang daw yung nagtatrabaho, ako hindi. Anong sabi ng asawa mo? Ayun, sabi niya, kaya mo na yun. Ganun, sabi niya. Magbabayad din naman yan, sabi niya. Tapos pinayaan ko po yun. Tapos, ako naman po kasi alam mo yun po, pag nakikita ko po siya, natitrigger po ako. Kasi yung mga sinasabi niya po sa akin. Gaya ng? Nakatira po kami sa iisang bahay. Tapos yun, parang... Sa bagay, pag nakatira sa isang bahay, no, ang sarap mag-away. Kasi andyan lang, no, ready to fight. Trigger lang po kasi ako kasi mga pinagsasabi niya po, wala naman akong ginagawang masama. Naging mabait naman po akong... Hindi. Kumbaga, nung nagsigaw ka, may sinabi ng masama. Sagot niya yun sa pagsigaw mo, tama? So, hindi mo pwedeng sabihin na nagsalita siya ng masakit, sumigaw ka eh. Whether tama ka o mali, I'm not saying na you're wrong. I'm just saying it is probably a reaction to you because you shouted. Opo. Yun. Di ba? Kumbaga, one thing led to another. Yun lang yun. Paano ba yung sigaw mo? Sige yung example mo nga, ano? Ganon. Paano? Sige nga. Sabi ko, ano pinagsasabi mo? Ang galing mo doon. Isa mo. Ganun, tapos sinabi mo yung dapat sinabi mo yung paramdam mo sa akin, mahal mo ako, Lord. Iyak talaga ako. Ganan? Di naman, OA daw. Sorry.
Tapos, game. Kasi nakialam na po yung mga kamag-anak niya po. Tapos, Sinigawan mo hindi, kasi. Opo. Oo. Mali ko nga rin po yun. O, di ba? Ikaw na una manigaw. Kung hindi mo masingil, baka walang pera. Ikaw po, walang pera. Panay my day ng midnight snack, labas dito. Nagpasabay siya sa galing Thailand, mga ganun. Yun ba yung walang pera? Anong tanong mo sa akin? Ayun po, tag dito, masama po bang, tag dito, maging housewife? Medyo tanga yung tanong ha, medyo tanga. Isa ba? Kasi inaano po kasi nila ako na ano yung wala tanong mo? akong Masama po bang? maging housewife. Yung parang hindi ako yung pinipili ko yung Siyempre hindi masama. magbantay ng anak. Unang-una sa lahat, di ba? Hindi madaling gawain na maging housewife. Unang-una sa lahat, hindi madali yan. Wala kang break time, di ba? Walang sweldo. Di ba? Walang medical benefit. So, bobo lang ang magsasabi sa yung mali yan. At masama yan. Of course, hindi masama yan. Very noble yan eh. That is a sacrifice that you do for the family. Pangalawa, may medical condition ka. 'Di ba? Uulitin ko sinabi ko kanina, 'di ba? Sa usapin na 'yan, it should only be the opinion of your husband that matters. Kasi the world can tell you otherwise. Pwede sabihin sa'yo ng buong mundo na pangit ka kung sinabi ng asawa mo maganda ka. The world shouldn't matter. Dapat yung asawa mo yung, kasi siya yung siya yung unang-unang dapat ang pakinggan mo sa part na yan. Okay. Nagiginig ka kasi sa sa chismis eh. Ako ayoko nang palalain kasi nasa isang bahay kayo, di ba? Opo, pero nakabukod na po kami. Yan. Sabi ng mister mo, pabayaan mo na yun. Pabayaan mo na. Siya naman ningil. Sa kapatid naman niya yun eh. Lesson na yan. That's an expensive lesson to learn. Siyempre dapat masingil mo yun. Pero dahil kapatid ng asawa mo yun, hayaan mo na mister mo maningil doon. Hindi worth it yan. I-stress mo yan. Opo. Thank you po. So maging proud ka na na you are doing the chores that you're doing kasi hindi madali ang ginagawa mo. Diba? Ano bang ginagawa maghapon? Sige, sabihin mo nga sa akin, ang ginagawa maghapon. Inaasikaso ko po yung anak ko. Ilan taon na yung anak mo? 9 po. 9. Paggising ng umaga, pagluluto mo, tama? Opo. Pag napagluto mo na, papasok ng school. Grade 3 na yan, di ba? Grade 3, di ba? Opo. Kabisado ko yan eh. Grade 3 na. Pag nasa school na, nasa bahay ka na, tama? Opo. Anong gagawin mo buong umaga? Nilinis po ng bahay. Linis ng bahay, tapos? Magluluto po ng tanghalian. Oo, aantayin mo dumating yung anak mo, maglalaba, tama? Opo. Oo, ang hirap niyan. Pero hindi ka naman araw-araw naglalaba, di ba? Hindi naman. O yung mga araw na hindi ka maglalaba, anong gagawin mo after maglinis ng bahay? Inintay ko na lang po yung asawa ko. Yan. Siyempre, in between, chichismis ka. Tama, no? Siyempre. Hindi po. Hindi po ako palalabas ng bahay. TikTok, na? Opo. Yan. Pinapatawa lang kita. Mahirap yan yung ginagawa mo Anong latest ngayon sa TikTok? Anong chismis ngayon? Marami kang alam. Marami ka, anong latest ngayon? Nalimutan ko na. Hindi mo memorize? Pinapanood ko kasi yung mga luto-luto. Ayan. So, di at least, pinagluluto mo yung mister mo din, ano? Opo. Kaninang tanghali, ano niluto mo? Nagmang-inasal lang po ba? Ang galing. Umorder online, ha?
So kahapon, ano niluto mo? Tapos, paksiw Paksiw. Oh, saan mo natutunan yon? sa YouTube. Oh, kita mo, di ba? Para din sa mister mo yun eh, no? Para sa pamag-anak mo yun. Oh. So, yung mister mo umuwi ng lunchtime, tama? Ano po siya, mga alas 10 po ng maga. Umuwi. Panggabi siya. Opo, panggabi po O siya. pag uwi niya, kakain, matutulog na. Opo. So anong gagawin mo ng mga alauna, alas 2 ng hapon hanggang alas 4? Ano lang po, nagpapahinga po kasi bawal po akong yung kilos ng Mapagod. kilos. Tama, di ba? Napaparalyze po. Nagmamanhid yung mga, di ba, yung mga bisig mo, di ba? Opo. So habang nagpapahinga ka, TikTok ulit, tama? Opo, yung Yan. nanonood ng Good Vibes. Yan. Nanonood ako ng kilig-kilig nyo. Yan. Oh. Di ba? Imagine mo, ganyan yung buhay mo. Hindi ko sinasabing masarap yung buhay mo or what. Di ba? Pero yung buhay na meron ka, inalaw ng mister mo yan. He provides for the life that you live. Tama? Opo. Oo. Bakit mo pinapakinggan yung sinasabi ng iba? Yung mister mo yung nagpapagod para mabigay sa iyo yung ganyang klase ng dynamics ng bahay. Tapos iniiyakan mo yung opinion ng ibang tao? Hindi ba hindi fair sa mister mo yun? Sinabi ko naman sa kanya yun eh. Oh. Sabi ko, totoo naman eh. Pero nasasaktan ako. So, gusto mong sabihin sa akin, pag umiiyak ka ng ganyan, dapat pa mag-sorry yung mister mo sa'yo kasi nararamdaman mo yan, ginagawa na niya ang lahat? Hindi naman. Exactly. So by doing what you're doing now, para mong pinaparamdam na kulang pa ba yung ginagawa niya? Hindi po. Exactly. Nagigits mo ba yung pinupuntahan ng usapan natin? Opo. Ba't bigla ka umiyak ha? Parang hindi. Nalabas ko lang po kasi wala po akong pagsasabihan. Wala. Dapat yung mister mo yung yung tawag nito yung pinapasalamatan mo na lang. Hindi na para pagpaliwanagin mo pa siya sa buhay na binibigay niya sa'yo kasi naiintindihan niya may karamdaman ka. Opo. Di ba, ibalato mo na sa kanya yung part na yon. Hindi na para problemahin pa niya na magsasorry sa'yo, di ba? Opo. Thank you, Papa Jack. Saan? Nagumaan yung pakiramdam. Magpagaling ka. Total, pwede ka na mag-yellow basket, di ba? Kakaya. Malay mo. Try ko yun. Kaya mo naman dyan, di ba? Mag-review ka ng mga product tapos sabihin mo, click niyo yellow basket. Para hindi ako sabihin ng hipag ko na walang ginagawa. Ganun, para maiba lang, di ba? Pwede. Ano ba? Baka gerahin, no? Gerahin ako. Di ba? Your husband is allowing you to live the life that's comfortable for you. Hindi na para magpaliwanag po siya sa iyo kung bakit yan ang buhay ninyo. Ginagawa na nga niya yung part niya. Tapos ang ending, gigil tripin mo pa siya. Thank you, Papa. CPJ Tax. Saan? Ba't thank you? Wala lang. Thank you po. Saan nga? Thank you po sa advice niyo po. Anong natutunan mo? Na maging thankful sa ginagawa ng asawa. Tama. Diba? Pagdating niya galing work, ang gawin mo, isubo mo kagad. Yung pagkain, magsabay kayo kumain. Subo, di ba? Kain ka na, kain ako, ganun. Ano bang iniisip mong isusubo? Yung mga bastos to mga... Ito mga nanonood sa mga live, itong mga grabe kayo ha, mga andudumi ng utak niyo, mga nakulinisin niyo yan ha. Babastos na mga utak ninyo ha. Hindi maganda. Pinapatawa lang kita kasi ayokong I don't want this to sound like it's a problem. Alam mo, sa pagkasama niyo mag-asawa, if you will always allow other forces and other people, di ba, to interfere yung dynamics ng bahay ninyo, hindi kayo matatahimik. Kaya kayong guloy ng kahit sino.
Opo. Oh, so wag mong hayaan yun, ha? Opo. Okay, tama yung sabi nila, Pag uwi ng bahay, magkwentuhan kayo. Huwag mong intindihin yung iba. Pag uwi niya, hawakan mo kagad. yung, yung puso daw niya. Ewan ko ba dito, bakit hawakan yung puso? Hindi, hawakan mo yung kamay. Tapos kiss mo, ganun. Sa lips, ganun. Enjoyin mo yung pagkasama ninyo, ha? Opo. Thank you po. Asan si Mister ngayon? Nasa work po. Okay, pagpasok niya ng pintuan, sumayaw ka. Hawak ko ang beat. Hawak ko, gano'n. Wala na, marami nang may hawak ng beat. Di ba? Huwag mo nang dagdagan pa yung problema niyong mag-asawa. Masaya naman kayo di ba? Opo. Ano mensahe mo kay mister mo pag mapapakinggan niya ito? Ingat ka sa work. Love you. Thank you kasi ikaw laging nagtatanggol sa akin. Pinoprotekta mo palagi. Thank you sa pag-aalaga mo sa anak natin. Yun lang. Wala na, yun lang? Yun lang. Wala kang pa-promise na pag-uwi niya ng bahay, ganito, gano'n? Wala? Wala. Ipagluluto mo ng ano ba? Wala palit kanton. Yan, sabi ka magkanton tayo, gano'n. Pero bago tayo magtapos, ikaw matapang ka din, alam mo yan. Sweet ka lang pakinggan, pero alam nating medyo toxic ka din. Alam mo yan, huwag tayong maglokohan dito. Tama, mali? Di naman po. Sumigaw ka nga sa hipag mo alam mo. Pag inuunahan. Di ganun din. Tanggalin mo, huwag ka nang pagpa-stress sa mundong ito. Ano ka ba? Alam mo, yung buhay na meron ka ngayon, kinaiinggitan na marami yan. Totoo. Opo. Diba? Maraming mga tao sa Pilipinas, maraming pera. Wala silang buhay na meron ka. Gets mo? Opo. So maging ka na lang. Maging masaya ka na lang. Magmahalan na lang kayo mag-asawa, ha? Opo. Pag uwi niya, ano nga siya mamaya, mga 10 a.m., di ba? Opo. Pagpasok ng pinto, play mo na kagad. Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Gano'n. Naging Kuya Will ka. Ay, nako. Maraming salamat sa iyong pagtawag. Thank you very much Thank po. you po. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye.